Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 23, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 21, verse 20 to 25. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka sa akin. Pumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus. At kung susulating lahat, inakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Alam niyo po, yung gospel natin ngayon, ito yung pagkatapos mangyari kahapon, no? Ano ba yung nangyari kahapon? Kahapon, kung matatandaan niyo, tinanong ni Jesus si Pedro 3 times, Pedro, iniibig mo ba ako? At 3 times sinabi ni Pedro, Opo Panginoon, alam mong iniibig kita. At doon binigyan siya ng mission ni Jesus. Anong sabi niya? Kada sagot ni Jesus, anong sabi niya? Pakainin mo yung mga batang tupa, pangalagaan mo sila. So si Peter, binigyan ng misyon. Ngayon, pagkatapos bigyan ni si Peter ng bagong misyon, ito yung ngayon pumapasok yung gospel natin. Nakita niya si Juan, John the Beloved. At ngayon, nung makita niya si John the Beloved, no? Tinanong niya ulit si Jesus, Lord, siya, ano gagawin niya? Anong mission niya? Anong mangyayari sa kanya? Anong sabi ni Jesus? Ano naman sa iyo? Kung ano yung magiging mission niya? Basta ang gawin mo, sumunod ka sa akin. Hindi ibig sabihin nito, wala tayong pakialam sa iba. Ang punto rito ni Jesus, teka, di ba meron kang mission, Peter? Huwag mo intindihin yung mission ni Juan. May kanya-kanya tayong tawag. May kanya-kanya tayong timeline. May kanya-kanya tayong journey kasama ang Diyos. In short, hindi pare-pareho ang daan, pero pare-pareho ang paanyaya ni Jesus na sumunod kayo sa akin. Pagtitingnan po natin to, mga minamahal, sa buhay natin, para tayong si Peter. Nakakapagod yung lagi tayo nagko-compare. Di ba? Lalo na ngayon. Naku, isang scroll mo lang sa social media, parang lahat successful, lahat may achievement, lahat masaya, lahat may direksyon ng buhay. Pero ikaw, nalilito. Ikaw, naghihintay. Ikaw, down na down. Ikaw, nagsisimula pa lang. Ikaw, tahimik na lumalaban. Yung bang parang tanong na, kagaya din ng tanong ni Pedro, ito rin siguro, minsan tanong natin, Lord, bakit siya meron? Lord, bakit siya favorite mo? Lord, bakit ako wala? Lord, paano naman ako? Yung gospel natin ngayon ay nire-remind tayo ni Jesus na para bang gusto niyang sabihin sa atin, Anak, tumingin ka sa akin. Huwag sa iba, huwag sa ginagawa ng iba. Kasi habang nakatingin tayo sa journey ng ibang tao, nami-miss natin yung mga ginawang mabuting bagay ng Diyos para sa atin. At yun, no?
Yung inggit, yon ang nagnanakaw ng ating peace of mind. May mga blessings tayo na hindi para ikumpara, kundi para magtiwala tayo sa Diyos. Kaya nga, yun yung ininanakawan tayo ng peace of mind because of comparison and inggit. Kaya, napakaganda ng paalala ni Jesus. Anong sabi niya? Kay Pedro, intindihin nyo, wala. Ano naman sa iyo yun? Basta ang mahalaga, sumunod ka lang sa akin. Follow me. Hindi niya tayo sinasabihin na intindihin mo lahat. Hindi, wag. Just follow me. Kaya ngayon, anong challenge sa atin ng gospel? Baka ngayong araw na ito, makakita ka ng mga bagay-bagay. Bawasan yung comparison. Magpasalamat sa sariling journey natin. Stop comparing. Lord, bakit siya may award? Lord, bakit siya crowd favorite? Sa akin, wala. Wag. Meron tayong sariling misyon. Let us pray. Panginoong Jesus, sorry po sa mga pagkakataon na tumitingin kami sa buhay ng iba kaysa sa plano mo para sa amin. Turuan mo akong magtiwala na may kanya-kanya kaming landas, may kanya-kanya kaming misyon, may kanya-kanya kaming timeline. Kapag kami ay naiinggit, nalulungkot, o nawawalang direksyon, itulong mo maibalik namin ang aming tingin sa iyo at bigyan mo kami ng pusong marunong sumunod kahit hindi malinaw ang buong daan. Amen. Yan. Kamusta ang dating sa iyo ng gospel natin? May konti bang kirot? Actually, kahit ako, habang binabasa ko ito, ganun din pala ako. Parang si Pedro, no? Nagko-compare sa mga kaibigan, sa mga... Yeah, totoo po yun. Very vulnerable din si Kuya Sam. Kaya kung may kurot yung gospel na ito sa'yo, i-share din natin to sa iba. Share natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga classmates, sa GC natin. Naku, sa mga kapamilya natin. To remind them to focus on our own mission and not on the other mission. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.